الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muli naman tayo magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Biyaya na maging sa kabutihan ng ating pangangatawan, kabutihan ng ating pamumuhay, at kapayapaan sa ating mga sarili at kapayapaan sa ating mga tahanan. At puriin natin siya na walang tunay at dakilain na walang tunay na Panginoon na nararapat sambahin maliban sa Kanya, at tayo ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakahuling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga propeta, at sa Kanya binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran, pinakahuling Quran, pinakahuling aklat na binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buong mundo. Mga kapatid na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ipagkaloob sa atin ang gantipala ng ating mga gawain, mga pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang makamit natin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, dalangin din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob din niya sa atin ang tinatawag na ikhlas, ang taus-pusong, ang mga gawaing taus-puso o tinatawag na al-ikhlas, sapagkat ang ikhlas ay isa ito sa mga kondisyon ng pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating gawain. Ang gawain na pananampalataya sa Allah na walang ikhlas, hindi taus-puso, ay hindi katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang ikhlas ay kondisyon ng isa ito sa mga kondisyon ng pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain, kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah mga kababayan, muli na naman tayong magbabalik sa ating alituntunin, ang pag-aaral hinggil sa pagbasa ng Quran. At dalangin ko din sa Allah subhanahu wa ta'ala sa aming mga kapatid, mga kababayan na sumusubaybay sa aming programa ng Last Message, na sana makamit natin ang biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa walang sawang pag-subaybay, pag-aantabay sa programa ng Last Message. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. So ngayon mga kapatid na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipagpatuloy din natin ang ating alituntunin, ang ating aralin tungkol sa pagbabasa ng Quran, sapagkat ito ay napaka-importante. Ang pag-aaral tungkol sa pagbasa ay napaka-importante, sapagkat ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, noong binabasa kanya ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ang unang-unang inituro ng Allah sa pamamagitan ni Jibril alaihi salam, ay ang pagbasa ng paano basahin ang
Quran. Sinabi ng Allah sa Suratul Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ito ay katibayan na ang pagbabasa sa Quran ay ito ang katibayan ng unang-una sa taong nagnanais matuto ng Quran ay pag-aralan niya muna kung paano babasahin. So ngayon, ang aralin natin ay may kaugnayan sa pagbabasa ng Quran. Ang sa atin, itatasih natin, ikukorek natin kung ano ang mga paano babasahin ang mga makharij, mga lugar kung saan maglabas ang mga litra ng Quran na binabasa natin. So ito po ang ating pinag-aaralan sa ngayon. Alhamdulillah. So noong namakaraang aralin natin, nakuha natin ang ilan sa mga surah ng Quran. Nagsimula tayo sa surah An-Nas hanggang sa nakuha natin ang nagsimula tayo sa surah Al-Fatiha hanggang sa nakuha natin ang surah Al-Ikhlas. So ngayon, dito naman tayo sa surah Al-Masad. Ito po ang nais kong ibahagi sa inyo sa alituntunin na ito, ang itong surah Al-Masad. So bago po natin simulan, ay nais ko pong basahin ng 3 beses upang malaman natin at maintindihan natin kung paano babasahin ang surah Al-Masad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. So ito po ang nais natin ipaliwanag at ibahagi kung paano bigkasin, paano basahin ang mga litra ng surah Al-Masad. So ngayon, unang-unang litra dito sa surah na ito ay litra o harf ta.
So paano po ba bibigkasin, babasahin ang litra na ta? Ang litra, ang harf na ta ay binanggit dito, ang kanyang makhraj ay sa harap ng dila kasama ang pinagmulan ng maxillary central incisor. So ito po ang kanyang makhraj. Ibig sabihin, kung sa Arabic, tarful lisani ma'a usuli al-thanaya al-ulya. Yun po yung al-thanaya al-ulya, yun po yung maxillary central incisor. So, paano po babasahin ang letra na ta? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب. So ganun po ang makhraj ng ta, letra na ta. Ang ta dito, ang kanyang vowel, kanyang haraka ay maftuha. So, ganon po siyang bigasin. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kapag siya naman ay tamma, so ganun din ang kanyang makhraj. Ang makhraj niya, ang makhraj ng litra na ta, ayun, sa harap ng dila, kasama ang pinagmulan ng maxillary central incisor. So yun po ang kanyang makhraj. Ta. So maraming mga khilafat dito kung paano babasahin. Yung iba, ta. Yung iba naman, ta. So ang sa akin, ta. Ganun po ang aking pagbasa. So kahit saan doon ay pwede rin, inshallah ta'ala. Ta. Tabbat yada abi lahabin wa tab. So, pangalawang litra ng sura na ito ay harf ba. Ang ba dito ay musyaddada. So, alam natin, napag-aralan natin, nakuha natin nung namakalipas na muhadara natin, ang makhraj ng ba ay sa pamamagitan ng ating mga dalawang labi. So paano po ang ba dito ay musyaddada. Pero maftuha siya. So paano po bigkasin? Tabbat yada تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. So ano naman ang kasunod sa ba? Ang kasunod dito ay ta as-sakina. So ganun din po ang makhraj ng ta. Tabbat yada Okay, so ganun po ang ganun po bigkasin ang litra ng ta. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Ma fatha man
or kasra or dhamma, ganun pa rin ang kanyang makhraj. So kahit anong mangyari, maging dhamma, sakina, dhamma, fatha, ganun pa rin ang kanyang makhraj, ang litra ng ta. Ganun din ang ba. So ano ang kasunod? Ang litra ya. Ang litra ng ya, mga kababayan, ang kanyang makhraj ay dito sa kaligitnaan ng ating dila, kasama ang matigas na ngala-ngala. So tulad nito, tabbat yada abi lahabi, tabbat yada ya, tabbat yada abi lahabin wa tabb, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Maging fatha man or kasra or dhamma, ganun pa din ang kanyang makhraj. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. So ang kasunod niya ay mad. Ibig sabihin, patagalin, kung may makikita kang ganito sa Quran, tong mad, tinatawag na mad, ay patagalin mo dito ng 4 or 5. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. So ganun po babasahin ang mad. Pero marami ang uri ng mga mudud, mad. Pero makukuha natin yung sa tajawid. Pero sakalang natin pag-aralan kung matatapos na natin itong mga suwar na ito, inshallah ta'ala. Ang kasunod natin, kung kaya natin, ay yung mga tajawid. Magsimula sa ahkam nunun sakina hanggang sa kasunod ng ahkam nunun sakina at tanwin. So ano naman ang next na letra? Itong hamza or alif. So naibanggit na natin ang makhraj ng alif or hamza. Ang kanyang makhraj ay dito sa adnal halq. Ibig sabihin dito sa bandang dulo ng ating lalamunan, sabay may bandang itaas. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. So ganun po bibigkasin ang alif. Ano naman ang kasunod nito? Ang kasunod nito ay kasra. Ang harakannya dito, vowel niya dito ay kasra. So paano po babasahin? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. So ano naman ang next kasunod na litra? Ang lam. Nakuha na natin ang makhraj ng lam ay dito sa gilid ng ating dila hanggang sa dulo. La. Tabbat yada abi lahabin, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lahabin wa tabb. So ang kasunod nito ay ang letra na ha. So ang makhraj ng ha ay sa sa aqsal ang ha
ay pareho sila ng makhraj ng alif. Ibig sabihin dito sa adnal halq sa may bandang itaas, dito sa dulo ng ating lalamunan sa may bandang itaas. So ganun po bigkasin. Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. So ano naman ang kasunod na litra dito? Ang kasunod dito ay ba maksura. Ang kanyang vowel, kanyang haraka ay kasra. So lahabi. Pero ang haraka niya dito ay kasra siya pero tanwin. Tanwin, tinatawag na tanwin. So paano po bigkasin pag ang tanwin ay darating sa harf waw? Bigkasin. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabin wa tab. May tinatawag na gunna. Lahabin wa tab. So ang kasunod niyang litra ay ang waw. So itong waw madali lang bigkasin at itong litra na ito ay hindi mahirap bigkasin. Lahabin wa tab. So sunod dito ay ta. Ta maftuh, tulad din ng kaninang nabanggit din natin kanina. Ang vowel niya dito ay maftuha. Watab. Watab. Ang kasunod niya ay ba musyaddada. So paano po bigkasin ang ba? Ang haraka ng ba dito ay maftuha siya pero musyaddada. So pag ikaw ay kapag binabasa mo siya tapos ikaw ay maghinto, gusto mong maghinto ay ganito po siyang bigkasin. Watab. Hindi po pwede bigkasin mo na watab. Hindi. Dapat pag nagwaqaf ka, maghinto ka ay sakin siya. Ibig sabihin ang pagbigas mo ay kanyang vowel ay sakin. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maliban lang kung ikaw ay magdiretso. Ibig sabihin, hindi ka maghihinto. So, paano po? Ganito po siyang bigasin. Pag diretso ka step down sa pangalawang aya. So, ganito po siyang bigasin. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma. So ganun po siya pag magdiretso ka sa pangalawang aya. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. So anong next kasunod na litra sa ba musyaddada? Ang kasunod dito ay harf o litra na mim. So ang mim dito ay may mad. Ibig sabihin, pag binabasa mo siya ay may tinatawag na mad. Ibig sabihin ng mad, medyo matagal. Apat ka haraka or 5 haraka. Tulad ng ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. So ang mim dito, litra o harf na mim ay maftuha. Tapos may mad. Ibig sabihin,
maftuha siya, ang kasunod niya ay alif na may mad. So, pag makita mo ang ganitong klaseng mad ay magtagal ka ng apat or 5. Tulad ng ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ganun po bigkasin ang ma sa pamamagitan ng ating mga dalawang labi. So, ang kasunod niya ay ang hamza or alif. Ma aghna. So, ganun ang makhraj ng alif tulad ng nabanggit natin kanina. Ang makhraj ng alif, hamza, ay dito sa adnal halq, bisabihin sa pinakadulo ng ating lalamunan sa may bandang itaas. So, next naman na litra ay ang ghain. Saan ba ang makhraj ng ghain? Harf, litra na ghain. Ang litra ng ghain ay dito sa pinaka-aqsal halq, last sa ibaba ng ating lalamunan, pinakadulo ng ating lalamunan. So, paano po pabigkasin ang ghain? Ang vowel, haraka ng ghain dito ay sakina. So, paano po bibigkasin pag sakina? ما أغنى عنه ماله وما كسب. So, ganun po bigkasin ang ghain. Maging fatha man o dhamma, ganun pa rin ang kanyang makhraj. Okay. So, kasunod naman ay litra na nun. So, ang nun dito ay may mad. Ang mad dito ay dalawang haraka lamang. Tulad ng ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ganon po ang makhraj ng nun. Na, ni, nu. Ni, nu. So, yun po ang ganon po bigkasin ang letra ng nun. So, ang kasunod naman na letra ay ain. Alam natin ang makhraj ng ain ay dito sa wasatul halq. Ibig sabihin dito sa kalagitnaan ng ating lalamunan. So, dalawa po itong litra na ito. Ang kanyang makhraj, kanyang lugar kung saan maglabas ay dito sa kalagitnaan ng ating lalamunan. Tulad ng ain at saka ha. So, itong dalawang litra na ito ay pareho sila ng makhraj. Ha, ha. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. So, ganun po ang makhraj ng ain. So, ang kasunod naman dito ay nun. Litra na nun. Paano po bigkasin ang nun? Pag siya ay maftuha, na, ni, nu. Na, ni, nu. So, yun po ganun po ang makhraj ng nun. Ang makhraj ng nun mula sa harap ng dila kasama ang katapat nitong gilagid sa ibaba ng kasama ang
gilagid ng ating dila. So yun po ang makhraj ng harf o letra na nun. So ganun po bigkasin ang nun. ما أغنى عن ما أغنى عن ما أغنى عنه ماله وما كسب na ni no. Maraming mga halimbawa sa Quran na tulad ng yung nun dito ay musyaddada. Nabanggit natin noong nakalipas na topic natin tulad ng Qul a'udhu bi rabbin nas annas. So ganun po bigkasin ang noon pag siya ay maftuha. Pag siya naman ay sakina ay tulad ng aya na ito, ma aghna anhu ما أغنى عنه ماله وما كسب. So anong kasunod na litra? Ang litra na ha. Ang ha, mga kababayan, mga kapatid na nampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, pareho sila ng makhraj sa alif. Nabanggit din natin kanina ang kanyang makhraj, pareho sila ng alif, yung ha. Pero ang ha dito ay dhamma. Kanyang haraka, kanyang vowel ay dhamma. Ma aghna anhu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. So ang sunod naman na litra ay mim. Ang mim dito ay may mad. Ibig sabihin, magtagal siya ng dalawang harka. Tulad ng, ang kanyang vowel dito ay maftuha. Ma lahu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. So ganun pipigkasin ang harf o litra na mim. Ang kasunod dito ay lam. So nabanggit natin kanina ang makhraj ng lam dito sa gilid ng ating dila hanggang sa dulo. Malu, la li lu, la li lu, la li lu, la ma lahu wa ma kasab. So ganun po. Kasunod dito ay ha na nabanggit natin kanina. Tapos ang kasunod naman dito ay waw. Ang litra na waw ay madali din bigkasin. Wa ma, dito naman yung mim. Ganun pa rin. Ka, paano ba bibigkasin ang ka? Ang mga ganitong klaseng dalawa po ito. May malaki, may maliit. So paano bigkasin ang maliit? Ang maliit ay ka. Yung malaki, o. Ganun po ang different ng malaking qaf at saka kaf. Dito, maliit na kaf. So ganun po siyang bigkasin. Kasab. Wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ganun po bigkasin. Ang kasunod nito ay litra na sin. Ang kanyang vowel ay maftuha. Fatha ang kanyang vowel. So ganun po siyang bigkasin. Kasab.
Kasab. Ang kasunod nito ay litra na ba. Pag ikaw ay mag-waqf ay gawin mong sakina. Ang ba. Kasi ang haraka ng ba dito ay maftuha. Kung magdiretso ka, ganun. Tulad ng ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Kung mag-waqf ka, ibig sabihin maghihinto ka dito sa kasab, ay dapat hindi na maftuha ang haraka nito, kundi gawin mong sakina. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Kung mag-waqf ka, hindi mo na dapat bigkasin na kasaba. Kasaba. Mali po yun. Maliban lang kung ikaw ay magdiretso sa pangalawang aya. Tulad ng ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. Ganun po basahin, bigkasin kung ikaw ay magdiretso sa pangalawang aya. So, dito naman sa next aya ay ganun pa rin. Sin. Litra na sin, maftuha. So, paano po bigkasin ang sin? Si. Hindi po shi. Magkaiba po ang shin at saka sin. Ito po ay si. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Kung ganun po bigkasin ang sin. So ano naman ang next na litra? Itong ya. Nabanggit din natin ang ya ay ang kanyang makhraj ay sa kalagitnaan ng ating dila kasama ang matigas na gilagid. Tulad ng sayasla naran dhata lahab. Ang kasunod naman dito ay sad na sakina ang kanyang vowel, kanyang haraka ay sakina. Kanyang vowel ay sakina. Tulad ng sayasla. Huwag mong gawing matulis ang iyong, huwag mo tulisin ang iyong mga labi. Tulad ng sapagat maraming nagbabasa ng litra na ito, haraf na ito, na yung kanilang mga syafatan, yung kanilang mga labi ay parang naging parang matulis. Sumali po yun. Ang tama, sayasla naran dhata lahab. Ganun po bigkasin ang litra na sad. Ang sad dito ay ang kanyang vowel ay sakina. So anong kasunod? Lam. Harf lam. Nabanggit na natin, natalakin na natin ang makhraj ng lam. Pero ang lam dito ay may mad. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. So ganun po bigkasin ang lam. So ano naman ang kasunod na litra? Ang kasunod na litra ay harf nun. Pero ang nun dito ay may mad. So dapat patagalin ng dalawang haraka. So ang nun, mga kababayan, ang kanyang makhraj ay mula sa harap ng dila kasama ang katapat nitong gilagid. So yun po ang
makhraj mula sa harap ng dila kasama ang katapat nitong gilagid. So, ganon po siya bigkasin. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. So, ang kasunod naman niya ay ra. So, ang ra, kapag siya ay maftuha, narapat sa kanya ay mufakham, makapal bigkasin ang ra kapag siya ay maftuha. Tulad ng ra. Sayasla naran dhata lahab. So, ganun po bigkasin ang ra pag siya ay maftuha. Kapag siya naman ay maksura, ang kanyang vowel dito ay kasra, ay manipis po siyang bigkasin. Tulad ng kafirin. Okay. Ang kasunod naman ay, pero ang hukom ng ra dito na tanwin ay ikhfa. Ibig sabihin kasi ang may isang letra sa pamagitan ng ra at saka dhal. Tapos ang ra dito ay tanwin. So paano pabigkasin pag siya ay tanwin? Tinatawag dito ay ikhfa. Naran dhata lahab. Naran dhata lahab. So, ganun po ang makhraj ng ra. So, ang kasunod naman ay litra na dhal. Dhal. Dha. Itong mga litra na ito ay magkapari-parehas ng makhraj. Magkalapit ang kanilang makhraj. So, dapat itong dhal ay dapat may labas mo yung may labas mo ng konti yung dulo ng yung dila, tulad ng dha. Sayasla naran dhata lahab. So, hindi pwede bigkasin mo itong dhal na ito na hindi makalabas ang iyong yung dulo ng iyong dila. So, dapat may konting makalabas sa iyong dulong dila. Tulad ng naran dha. Maging dhamma man ito or kasra or maftuha, ay ganun pa din ang kanyang makhraj. Dha, dhi, dhu. Dha, dhi, dhu. So, ganun po ang kanyang makhraj. Ang kasunod niya ay litra na ta. So, na-explain na natin kung paano bigkasin ang ta. At saka ay itong lahab. Lahab. Yung lam, yun. Nabanggitin natin kanina, ang kanyang makhraj ay sa gilid ng ating mga dila hanggang sa dulo. Lahab. Ang kasunod dito ay ha. So, ganun pa rin, natalaki na natin yun at nipahayag na natin ang kanyang makhraj. At saka itong ba, lahab. Sayasla naran dhata lahab. So, ano naman ang kasunod na aya? Kasunod na aya, وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. So, ang waw dito ay maftuha. Itong litra nito ay madali lang bigkasin. Wa, wi, wu.
wa, wi, wo. So, ganun po bigkasin. Ang alif dito ay sakin na. So, hindi na po dapat bigkasin. So, dapat diretso ka na sa mim na may diretso ka na sa litra na mim na may vowel na sakin na. Tulad ng wamra'a, wamra, wamra. وامرأته حمالة الحطب. So, ang kasunod ng mim ay ra. Pareho din kanina, natalaki din natin at na-explain din natin ang makhraj ng ra. Kapag siya ay maftuha, ay dapat sa kanya ay mufakham, makapal. Ra. وامرأته حمالة الحطب. حما. Ang mim dito ay musyaddada na may kasamang mad. Tulad ng حمالة الحطب. حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. So, ganun po ang makhraj ng mim, musyaddada at maftuha na may kasamang mad. Ang kasunod nito ay lam. So, nabanggit na natin yun, makhraj ng lam. At ta. Ta dito, tinatawag na ta al-marbuta. So, pareho din ng makhraj. Ta. Kasunod ay ang litra na lam sakin. Hammalatal hatab. At litra na ha, maftuha siya. So, ganun. Nabanggit din natin ang makhraj ng ha ay dito sa kalagitnaan ng ating lalamunan. Ta. Paano ba ang makhraj ng ta? Ta. Wa-ta. Was-samaa'i wat-tariq. So, ganun po ba bigkasin ang ta? Ta. وامرأته حمالة الحطب. حطب. So, ang ba dito ay ang kanyang vowel ay kasra. So, pag ikaw ay maghinto, ganito po siyang bigkasin. Hammalatal hatab. Pag magdiretso ka naman sa pangalawang aya, ay ganito po siyang bigkasin. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. So, ganun po siya bigkasin. Pero pag magwaqaf ka, maghinto ka, ay dapat sakin yung vowel ng ba. So, anong kasunod nito? Ang kasunod dito ay fa. 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 Hindi po pa. Hindi po pwedeng bigkasin ang fa na pa. Mali po. So, ganito po siyang bigkasin. Fa. Fa. Fi. Fi. Fa. Fa. Sa. Fi. Ganun pa rin ang makhraj niya. Maging dhamma man, kasra, maftuha, ganun pa rin ang kanyang makhraj. في جيدها حبل من مسد. Fi, ang fa dito na kasra, kanyang vowel ay kasra, ay may tinatawag na mad. So, dapat patagalin mo siya ng dalawang haraka. Tulad ng fi jidha hablum min masad. So, ganun po. Ang pangalawa ay jim. Litra na jim. Paano po bigkasin ang jim? Ja, ji, ju. Fiji. Kenapa? Hindi po Fiji. Diha.
fi jidha hablum min masad. So, lahat ng ito ay natalakay na natin noong nakaraan na paksa natin or muhadara natin. So, mga kapatid na nampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, basahin ko po muli sa inyo itong last para ma-review natin kung paano babasahin ng dire-diretso. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. So, ganun po bigkasin at basahin ang surah Al-Masad. At hanggang dito na lamang, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sumasa atin ang biyaya at gantimpala ng ating na pag-aralan sa ngayon araw o sa oras na ito. At maraming salamat sa ating mga kababayan na sumusubaybay at nanonood sa aming programa sa ating page. Last message, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.